ay ang gumawa ng masama. Subalit ang magsabi ng katotohanan na ilalahad mo kung ano ka sa dating buhay mo hindi nakakahiya. Kay rami ko pong pinagdaanan, sabi ko nga, ang buhay ko, lalo kami mga singer, mga entertainers, ang aming buhay ay makukulay. Subalit nang makilala ko ang ating Panginoon sa dakong ito, higit na naging makulay ang aking buhay. Sa dati ko pong buhay, ako po ay mapagsalita ng, yun po tinatawag na green jokes, mga bad words, lahat po ng klase ng pagmumura ay alam ko. Lahat po na yan. Ako po ay, dahil ako nga po ay isang singer, sa amin, kung ako'y kumikita ng pera, halos ang aking mga magulang, gano'n na lamang kung sila ay sagot-sagutin ko. Sapagkat malakas ang aking kalooban dahil ang alam ko ako'y kanilang pinakikinabangan. Subalit, nang ang aking ama bago mamatay ay inaya dito sa dakong ito, nang ako ay matungo dito, ang lahat po ng iyon, pinabatid sa akin ng Panginoon, ang lahat ng aking mga pagkukulang, kamalian sa aking mga magulang, hanggang sa nang narito sila, bago pumanaw ang aking ama, doon ako ay nakahingi ng kapatawaran sa kanya, sa lahat ng aking mga ginawang pagkukulang at kamalian sa kanila. Napunta po ako dito sa pag-aakay ng ating mga kapatid, ginamit ang kapatid na Ana, ang mag-asawang Mirna at Alan, ang kapatid na Dali at Nene. Subalit katulad rin po nung iba na ang nais ko lang ay magmasid-masid. Subalit yung po pala ay pag-akay na ng ating Panginoon na ang kanyang nawalay na anak ay muling manumbalik sa kanya. Awit pa lamang na aking naririnig, mayroon ng parang tumitimo sa aking puso na hindi ko po maunawaan kung ano. Hanggang sa patuloy na po ang aking pagtungo rito sa pamamagitan ng mga text, nakakatanggap ako, batid ko po na sa sandaling iyon, hindi po tao ang naghahayag sa akin, kundi ang ating Panginoon, sapagkat ramdam ko, maging ang mahal na ina, ang espiritu niya ay nangungusap sa akin sa pamamagitan ng cellphone. Nagamit po naman ang aking pong, hindi ko po alam noon, ang aking pong kapatid na Ana, at nang minsang mangusap, unang-unang araw ko, ginamit naman po sa akin ang Madam Betchi ko kung tawagin ko. Na kung paano nga po sa kanyang pangungusap, habang ako'y lumalapit, ang sabi ko po, tignan ko nga kung malaman ng babaeng ito ang laman ng isip ko, sapagkat nakikita ko po, katulad po nung nagaganap ngayon, may mga alagad na nagbebendisyon, pag sila'y pinatungan ng kamay at binulungan, bigla nilang babagsak. Merong umiiyak. Habang ako po, curious ako sa sarili ko, habang papalakad ako, sabi ko, sige nga, tignan ko kung kaya mong mabasa ang laman ng isip ko. Yan po ang nasa akin. Subalit, habang lumalakad po ako, umaawit ang kapatid na Leng. May kakaiba na po ako nararamdaman. Hanggang sa paglapit ko po sa kanya, mayroon po siyang ibinulong. Sabi ko, hindi ko po namalayan, tumutulo na lang ang aking luha na nakaluhod roon sa loob ng adoration. Sabi ko, bakit niya nalaman? Hindi niya nalaman ang laman ng isip ko, subalit nabatid niya ang laman ng puso ko. Ganyan kahiwaga ang ating Panginoon, kung papaano ganyan din naman ang ginawa niya sa akin. Ilang taon akong naglingkod sa simbahan, mayroon kaming, ng kapanahunan po nung araw na ako'y dalaga pa, uso pa yung kursilyo. Habang sa kursilyo, ako po yung pinakamalakas umiyak doon. Sa ME, ako din po yung pinakamalakas umiyak doon. Sa simbahan, ako po naman yung pinakamayabang doon. Hanggang sa ako'y nag-asawa, ganun pa rin ako. Walang nabago kahit ano. Subalit, nang ako po ay mapunta sa dakong ito, doon na po nag-iba ang buhay ko. Buhay na kumilos ang ating Panginoon sa aking buhay. Tama po, yung sinabi ng aking shepherd, na ang pagbabago'y hindi naman ngayon ay mababago ka, sapagkat mayroon tayong prosesong pinagdadaanan. Mayroong pagdadalisay na ibinibigay sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagdadalisay na yan, doon ka makakakuha ng aral
at doon din niya ipaiisip sa iyo ang iyong mga kamalian at pagkukulang. Unti-unti, walang perpektong tao. Walang magsasabi na ako ngayon di na bago. Hindi po, sapagkat mayroon po tayong pinagdadaanan. Hambing po sa iyo, sa iyong katauhan, kung sa bawat araw, sanay ka nang ikaw ay naliligo, pagdaka sa loob ng 1 linggo, 2 beses ka na lang maligo. Di po ba nakakapanibago? Sadyang mahirap. Hindi ka komportable sa iyong katawan. Sapagkat yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa sa akin pong buhay. Ito po ay nangyari sa akin sa patuloy at patuloy na pakikinig ng mga mensahe sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na siyang ginagamit ng banal na Espiritu, ang pagmumura na lagi kong gawain. Hindi ko na po namamalayan, hindi ko na pala ginagawa. Kapag nakakarinig ako ng may nagmumura, lalo na po pagbata, para pong sinasaksak ang puso ko. Napakasakit po. Ako po ang nasasaktan pag may narinig akong nagmumura. Napakahiwaga po ng ating Panginoon. Talagang tunay na sa kaliwanagan ako'y dinala niya. Kung sa dati kong buhay, sa kaganapan sa aking ito, na ang aking kabiyak ng puso ay pumanaw, na kung papaano sinasabi ni Madam na siya pinulot sa putikan, marahil po kung ako'y wala sa ating Panginoon at ako'y hindi niya inihanda, pusali ang aking pong kasasadlakan. Sapagkat napakahirap mawalan ng kabiyak ng pusong minamahal na iyong inaasahan. Subalit ang sabi nga ng Panginoon, ngayon anak, patutunayan ko sa iyo kung gaano kahiwaga ako. Kinuha ko na ang kabiyak ng puso mo na inaasahan mo sa iyong buhay. Ngayon, ipakikita ko sa iyo sapagkat tanging ako na lamang ang aasahan mo sa buhay mo. Sadyang napakahiwaga po ng ating Panginoon, napakadakila niya, katulad ng sinabi naman ni Teacher May, na kung papaano, sabi ko nga, ang makasalanan, bakit nandyan si Madam Beth? Naku po, ang tapang niya, ganun yan. Ganyan din po yung nangyari sa akin. Kung papaano nga, di po ba lagi ko isineshare, may prosesyon na dumadaan. Habang nakatayo ako doon sa Barandilyang Bakal, nakaganon ako, bago-bago ako dito. Siguro po kilala ako ng babae na yun sa dati kong buhay, kung ano ako. Nang matanaw po sa akin, ang sabi po ay, ba't atyo ka rin itang babae ngay ta? Dahil po medyo napapahiya ako, medyo, kunwari hindi ako medyo, gumanong-ganon ako. Tinignan ko kung may tao sa likod ko. Siguradong ako, sapagkat wala po akong kasama. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, kilala yata ako ng babae na yon. Di ba dapat ay matuwa siya? Ay, salamat sa Diyos, ayun ng babae na yon. Di po ba? Subalit, sadyang ganyan ng tao, magbago ka. Sa halip na magpasalamat sila dahil hindi ka na ganun sa dating buhay mo, huhusgahan ka pa. Mabuti ka kung nagbago yan, balat bunga lang yon. Kahirap naman po yata magpabalat bunga. Namamasahe ka, galing ka ng Baliwag, magkano pa masahe mo? Ano po? Tapos pupunta ka dito, gagastos ka, tapos pakitang tao lang. Mga kapatid, mayroong nag-uudyok sa puso namin na hindi namin po maunawaan kung bakit kami patuloy na patuloy naglilingkod, gayong kami na may walang kabayaran. Yun po ay ang espiritong banal na aming pinaglilingkuran. Kaming mga makasalanan ay inakay niya sa dakong ito, sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao upang akayin ang mga makasalanang katulad ko. Kaya po kayo naririto, ituring natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan, kaya tayo inakay ng ating Panginoon. Mga kapatid, sasamantalin ko po ang pagkakataong ito, ang aking pakikiramay sa aking pong anghel na walang sawa, na tuwi na po, lagi siyang tumatawag sa akin. Binibigyan niya ako ng moral support na sa tuwi na, pagka meron akong problema, tatawag siya sa akin mula pa sa Amerika at ang lagi niyang sinasabi sa akin, magtibay ako, lalo na nung mawala po ang aking kabiyak. Isa po siya sa inasahan ko na talagang nagpapalakas ng aking kalooban. Subalit dumating po ang takda na kayo naman po kung ano ay naganap sa akin,
Ngayon naman po kayo, salamat po sa inyo sa ting sinasabi nyo sa akin na, alam mo Gloria, ang Tito Mike mo, wala na siyang pinatutugtog. Araw-araw, magmula nung ibigay mo yung CD mo na yon, ilang taon na ang nakararaan, gas-gas na, paulit-ulit niya na pinatutugtog yung kanta ko sa loob ng bahay, maging sa pagsakay ng sasakyan, yun pa rin ang pinatutugtog niya, ang mga awit mo. Salamat po sapagkat sa pamamagitan lamang ng aking awit, naging bahagi ako ng buhay ninyo. Maraming salamat po at kami po ay sabihin nating hindi condolence kundi congratulations po. Kaya po natin ito. Kung papaanong nakaya ko, kaya din po ninyo. Tita Peli. At para po sa sandaling ito, nais ko pong pakinggan ninyo ang awit ng ating Panginoon para sa inyong lahat. Nais ko po ipakinggan ninyo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na makapiling mo. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ay papawiin ko ang pasakit mo, ay kukunin ko ang ligayang nais, ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Ikaw ba'y hirap na
sa iyong nadarama. Narito ako at bukang lagi ang palad ko, naghihintay sa patawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, umaasa na isang araw ay yayakapin mo. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay wala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan po ang awit ng Ama para sa ating lahat. Ang pamagat po niyan ay tayong mga alibughang anak. Maraming salamat. Marami pong salamat sa aming guro. Gising pa po ba tayo? Umalakpak po tayo ulit. Higit po tayong magigising sa isa po nating magbabahagi, ang ating kapatid na Beth Tico. Salamat po muli aming Panginoon sa pagkakataong ibinigay mo na sa kabila ng malamig na panahon, nagbabata ang mga anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito upang tumanggap ng mga aral ng mula sa iyo na patuloy na maghahango sa kanila sa kadiliman at magdadala sila kanila sa kaliwanagan. Nawa po ay magtagumpay kayo sa bawat layunin mo sa mga anak mo na inakay mo sa banal na lugar na ito. Salamat, mga kapatid, sa inyong pagbabata, sapagkat batid natin na ang araw na ito ay napaka-espesyal na araw kung paano pinagdiriwang ang anibersaryo ng pagkakahirang sa mahal na Apo Kunching bilang taong kinalugdan. Ito po ay isang napaka-significant na araw din para sa kanya, para sa ating mga tagasunod, kaming mga alagad, sapagkat ito nga po yung ika-7 taon ng kanyang pagsusuot ng kaputian. Tandang-tanda ko po nung unang-unang taon na siya ay magsuot ng puting kasuutan, hindi pa po masyadong marami ang alagad noon, kaya nandito po kami sa bandang ito na noon ay adoration, na naiikit ng salamin. Batid ko po talaga na banal na espiritu ang lumulukob sa kanyang katauhan sapagkat habang siya po ay nangungusap, nagkaroon po ng moist ang kapaligiran ng salamin. Kitang-kita po kasi sa salamin yung moisture na iniisip ko din, pilit akong tinatalo ng aking damdaming pagkatao. Sabi ko, bakit nagkaroon ng moist? Ang lamig. Hindi po ganitong kalamig ang panahon noon. Kung ia-apply po natin ang karunungan pantao sa science, magkakaroon po ng moist. Hindi po ba pag nagpakulo po kayo ng tubig, pag binuksan nyo po yung takip, may moist.
Sabi ko, wala namang init para magkaroon ng moist yung adoration room na yon. Pero nung panahon na yon, talaga pong ang lahat po ng wall na noon ay yari sa glass, talaga pong punong-puno ng moist na sumurrender na po ako nung bandang huli sapagkat hindi ko na po kayang ipaliwanag ng kaisipan sapagkat iyon po ay isang hiwaga na mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya noon po talaga, bago-bago pa lang po ako dito, na-convince na po talaga ako na ang banal na espiritu ay nananahan sa banal na lugar na ito at ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching bilang daluyan ng kanyang espiritu. So, konting background lang po, yung mga kaganapan ng mga panahon na yon. Pupunta na po tayo dun sa tema kung paano mula sa kadiliman, ikaw ay inahon ng Ama para makapunta ka sa liwanag. Marami na pong nasabi si Teacher May tungkol sa aking pagkatao. Anong year ka ba umalis sa St. Mary's? 1998. Mild pa lang ako noon. Hindi pa katindihan ang aking kamandag kasi 1998 ka lang pala umalis. Totoo po yung sinabi niya. Ako po yung tao na no retreat, no surrender talaga. At talaga po talagang pambato nila ako. Pag merong misunderstanding between the administration and the teachers, siguradong sa akin po nila sasabihin yung mga hinaing sapagkat batid po nila na ako talaga yung pinakamatapang na humarap doon sa madre upang ipahatid yung mga hinaing ng mga teachers sa kanila. Tandang-tanda ko pa rin po, talaga pong napakatapang ko. Talagang yung tapang alam kong hindi mula sa Panginoon yun. Matapang ka sa pakikipaglaban tungkol sa kabanalan, pero yung tapang sa larangan ng tao, hindi po mula sa Panginoon yun. Tandang-tanda ko po yung isang pagkakataon, principal na po ako noon, meron pong isang pumunta sa office na galit na galit. Ang bungad po kasi sa akin bilang tao talagang nakakabwisit, nakakaasar. Ayoko po kasi nung dinedera ko ang dating po niya sa akin, baka hindi mo ko kilala. Sabi niya sa akin ganon, doktor ako, professor ako sa UST, sa College of Medicine. Sabi ko sa kanya, Enzo, kung doktor ka, Enzo, kung professor ka, bakit hindi ko nakikita sa pagkatao mo? Ganun po ako magsasalita noon. Kasi nasa isip ko po, kung professor siya sa isang mataas na universidad, dapat nakikita sa pamamaraan ng pagsasalita niya. Kaya dinedare niya ako, dinare ko din siya. Sabi ko, ano sa akin? Kung professor ka, bakit hindi ko makita sa pagkatao mo? Alam niyo po, kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi na talagang kasi may pagka Anyway, pwede ko namang sabihin sa inyo kasi hindi nyo namang kilala at hindi ko kayo bibigyan ng clue kung sino siya. Ang dami pa niyang sinabi. Nagtapos po kami doon tinawag ko po yung sekretary ko. Sabi ko doon sa sekretary, tawagin mo yung gwardiya doon sa gate. Paalisin mo itong lalaking to sa harapan ko at ayaw ko siyang kausap. Ayun po, noon lang po lumabas. Ganun po ako katapang noon dati. Wala po akong kinakasindakan. Kahit po sa asawa ko, na yung asawa ko pulis sa CIDG sa dati noon, 6'2" ang height, hindi po ako natatakot. Pag po ako talagang niratsada, mas grabe po yung balik ko sa kanya. Ganun po ako noon. Minsan nga po inuutusan ako, tingnan po ang kawalang hiyaan ko talaga. Kasi malakas ang loob ko, nagtatrabaho ako Kaya ang feeling ko, hindi ako pwedeng utusan. Pinagtitimpla ako ng kape, hindi lang po ako agad nakasunod, meron po siyang salitang binitawan. Ang sabi ko po sa kanya, sa lakas ng boses ko, talagang pinakita ko yung tapang ko. Tingnan mong kawalang hiyaan, sabi ko, sino kang mag-uutos sa akin? Pulis ka lang sabi kong gano'n sa kanya. Sarhento ka lang sabi kong gano'n. Mag-general ka muna. Pag general ka na, baka sakaling mapasunod mo ako. Kung hindi po mahaba ang pasensya ng asawa ko, baka po inarmalite ako. Kaya salamat sa Panginoon at napagpapasensyahan niya ako sa katapangan ko. Nang ako po'y mapunta dito, na-realize ko po na hindi pala tama. Hindi pala tama yung maging matapang ka sa kapwa mo. Kundi sa pakikipag-ugnayan mo pala sa kapwa mo, hindi pala dapat nguso ang ginagamit. Dapat pala ay puso. Salamat sa Ama, na-realize ko to. Noon dati, masyado po akong ambisyosa. Ang gusto ko,
umunlad ang buhay ko sa kaparaan ng gusto ko. Gagawin kong lahat ang magagawa ko para umasenso yung buhay ko. Nagmamadali ako, hindi ako makapaghintay. Gusto ko umasenso ako sa kaparaan ng magagawa ko. Salamat sa Ama. Nang mapunta po ako sa banal na lugar na ito, mali po pala yun. Huwag po kayong magmadali na umasenso ang buhay ninyo na kahit magpautang kayo ng 5-6, kahit po kayo makaperwisyo ng kapwa ninyo sa halip na makatulong kayo, hindi po pala tama. Iyon, sapagkat ang asenso po pala ng tao, panapanahon ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ano po ang ibig kong sabihin? Pag hindi nyo panahong yumaman, magtrabaho man kayo ng 24 oras sa maghapon, kung hindi itatakda ng Panginoon na yumaman kayo, hindi magaganap. Amen po ba yun? Subalit kung kaparaanan ng Ama na kayo ay yumaman, harangan man ang sibat, walang makapipigil para kayo yumaman. So anong ibig ko pong sabihin? Ano po ang ibig sabihin ko niyan? Huwag po nating iplano yung buhay natin dun sa planong gusto nating mangyari sa ating sarili. Sapagkat ang sabi nga po ng Panginoon, ang plano mo ay hindi ko plano. Ang salita mo ay hindi ko salita. Ang nais mo sa buhay mo, pag hindi ko pinahintulutan maganap, hindi ganap sa buhay mo. Ganyan po ako kayabang sa dati kong buhay. Pilit ko pong minamanibela ang buhay ko sa kaparaan ng gusto ko. Ayaw po pala ng Panginoon yon. Natutunan ko pong aral dito na nagbigay ng kaliwanagan sa akin ay ganito. Huwag ikaw ang magmaneho ng buhay mo. Hayaan mong ang Diyos ang magmaneho ng buhay mo. At ito po'y pinatunayan sa isang aklat na nabasa ko na huwag daw po tayo ang maupo sa manibela. Kundi hayaan daw po natin ang Panginoon ang maupo sa manibela at siya ang bahala kung saan niya tayo dadalin. Huwag nating pihitin ang manibela sa kagustuhan nating maganap sa ating buhay. Salamat po at ito po ay natutunan ko sa Panginoon. Siguro po, kung hindi po ako nakarating dito sa takbo ng isip ko na gusto kong umasenso ako sa kaparaan ng gusto ko, siguro po ako, mukha na po akong 75 years old sa mga panahon na to. Sapagkat ang taong nagmimithi, nai-stress. Amen po ba yun? Bakit ka may stress? Dahil ginugusto mo yung mga bagay na gusto mo mangyari sa'yo na hindi ka titigil sa kaiisip hanggat hindi mo nakakamtam. At ang stress ay pinagmumula ng karamdaman. Ang stress daw po, ayon sa aking narinig sa banal na espiritu at pinatunayan din naman sa karunungang pantao, ang stress po pala ay nakaka-activate ng mga cancer cells. Narinig ko po sa pahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, na lahat tayo may cancer cells. Kaya lamang yung iba, kaya nagugupo, masyadong lumalakas ang cancer cells sa kanilang katawan. Ano po ang nagpapalakas sa mga cancer cells na to para magupo po tayo? Yung sobrang pag-iisip. Yung sobrang stress sa ating buhay. Kaya maiiwasan po natin ang sobrang stress at pag-iisip sa ating buhay kung ang Panginoon ang pangungunahin natin sa ating buhay. Kaya walang ibang mabisang luna sa sakit na cancer, kundi ang banal na aral ng ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng mga banal na aral, lubos natin siyang makikilala upang atin siyang pagtiwalaan. Hindi po tayo dapat magmadali sa ating buhay. Katulad po ng ginawa ko noong mga panahon na yon na hindi ko pa siya kilala. Ako po'y mainggitin. Yung nakikita kong pag-asenso ng kapwa ko, gusto ko maging asenso ko din. Kaya, challenge ko po yung sarili ko para makamit ko yung gusto ko sa buhay ko. Naikwento ko na po ito, pero uulitin ko lang para patunayan ko sa inyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang mga anak ko po'y maliliit pa, naikwento ko na po ito, yung mga nakarinig na. Panganay ko, 4 years old. Yung sumunod sa panganay, 3. Yung sumunod, 2. Yung bunso, 1 and 6 months. Ganun po yung edad nila. Taon-taon po talaga. Napaka-productive ko po noong mga panahon na yon. Taon-taon nanganganak ako. Alam niyo po, sa kagustuhan ko pong umasenso yung buhay ko, iniwanan ko po silang 4 sa ganong mga edad. Tinawag ko po yung mother ko para mag-alaga sa kanila.
dahil gusto kong kumita ng maraming salapi. Nagpunta po ako sa isang napakalayong bansa, dulo na ng mundo, sa Africa. Doon po ako napadpad sa paghahangad kong kumita ako ng maraming salapi. Sadyang hindi takda ng Panginoon na ako ay umasenso sa buhay. Pagkaraan po ng 1 taon, nabangkarote ang gobyerno ng Nigeria. Yung inaasahan kong perang maiuwi ko, wala akong naiuwi kahit isang pera. Kaya umuwi ako, wala pa rin akong tinamo. Kaya po, mga kapatid, kung gusto po nating umasenso sa ating buhay, manghawakan po tayo sa ating Panginoon sapagkat siya ang magdidisenyo ng buhay natin sa kagustuhan niya, hindi sa kagustuhan natin. Salamat sa ating dakilang Ama. Ang mga kaisipang ito ay nabago. Nagkaroon po ng transformation. Mamaya po maririnig ninyo kay Apo Kunching sa pagsuot ng kaputian, transfiguration. Sa akin po, transformation. Nabago po yung mga ugali kong hindi karapat-dapat, na masyado akong makasarili, na hindi ko binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na siyang magplano at magtrabaho para sa akin. Kaya mga kapatid, wala pong nasasayang sa bawat araw na tayo ay nandito. Sapagkat mula sa kadiliman, tayo ay unti-unting napupunta sa liwanag. Tama po, isang proseso. Hindi mangyayari yan instantly na ikaw ay nasa kadiliman, sa flick lang ng finger, ikaw ay mapupunta sa liwanag. Kailangan mong pagdaanan ng proseso. Kailangan mong magbata. Kailangan mong i-bear lahat yung mga pagdadaanan mo. At sa bawat pagdadaanan mo, dapat ay katatagan upang mapagtagumpayan mo. So yan po yung inspirasyon na maibibigay ko sa inyo. Yan po ang dapat nating mithiin bawat isa habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Huwag po tayong manatili sa kadiliman, kundi sa bawat araw, ang mithiin natin ay unti-unti tayong makakita ng liwanag at mabuhay tayo sa kaliwanagan. At pag tayo nandoon na, huwag na po nating aaksayahin yung pagkakataon. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, ang pagkakataon ay minsan ko lamang ibibigay sa inyo. Minsan lamang akong daraan sa buhay ninyo. Kaya ang bawat pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon, samantalahin natin na tayo ay mapunta sa liwanag. Hindi nga po ba tayong lahat ay mga Kristiyano at hinahangad natin tayo makakita ng liwanag? Saan po nanggaling ang salitang Christian? We are all Christians. Pag po ang Christians, tinanggal niya yung Christ, ano po ang matitira? Anong letters po ang matitira? Pag tinanggal niya yung Christ sa salitang Christian, matitira po ay letters I, A, N. Without Christ, I am nothing. Kaya pilitin po nating makilala at makita ang Panginoon sa buhay natin upang maramdaman natin ang tunay na kagalakan, kapayapaan ng kaisipan na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan kapag tayo ay napunta na sa liwanag. Magandang umaga po at maraming salamat. Madami po tayong natutunan, ano po, sa mga tinura ng ating kapatid na Beth. Kaya gusto ko po siyang tumatayo dito eh. Gurong-guro, ano po. Ngayon naman po eh, may ipapaliwanag sa atin ang ating isa pa sa kinikilala namin dito sa ating dambana, ang ating Mami Maris, sa pagpapaliwanag niya ng mga bagay na dapat nating malaman. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa araw na ito na pinahintulot mo upang ipahayag ang katotohanan na mula sa iyo kung paano ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang paglingap mo, paghandog mo, at ang tunay na pag-ibig mo sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binigay upang makilala kang lubusan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon sa napakagandang tema na ibinigay ng ating facilitator. Sabi ko sa ating Panginoon, Ama, kung kalooban mo na ako'y makapagbahagi, nais ko pong ilayon sa aking mga kapatid ang kahalagahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Amen po ba yon?
sapagkat kung ating pong pagninilayan ang ibinigay na tema, before and after. Amen? Ano ka noon at sino ka ngayon? Nasabi ko nga sa ating Panginoon na sa bawat araw ng pagtupad sa dahong ito, kung ikaw ay bago lang, sadyang magsusuri ka sapagkat ang nakikita mo'y tao. At ganun din po ako noon, nung bago pa lang akong dumatal sa dahong ito, sapagkat ang nakita ko'y tao. Nakadamit pang tao, nagsasalitang tao, subalit nang dumatal na ang kaukulan na makaharap mo siya, marinig mo, binuksan ang puso mo, alam mo na may nakapaloob sa kanyang pagkatao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang dahilan bakit may anibersaryo ng pagbabagong anyo. Nang ang ating mahal na Apo Kunching ay nagsuot na ng sutana, higit po naming naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagkatao. Amen po ba yun? Kaya gusto ko po itong ipaliwanag sa inyo sapagkat sa unang pagtungo ko sa dahong ito, hindi lingid sa ilan na nakatungo sa dahong ito na si Apo Kunching ay nakasibilya na kagaya natin. Makikita mo lang siya, datnan siya sa dahong ito na ordinaryo lang kanyang kasuutan. At kapag susuriin mo, maaaring sambitin mo ano ang taglay ng babaeng ito, samantalang haharap sa'yo, hindi siya nakasutana. Subalit, hambing din tayo kung paano tayo nagsuri kung sino siya. Ang ating mahal na Apo din ay nagtanong sa ating Panginoon kung sino ang tunay niyang pinaglilingkuran. Kaya hindi siya pagdakakaraka-raka nang pinagkalooban siya ng 2001 na maglingkod sa ating Panginoon, hindi kaagad siya nagsuot ng puti. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang kaparaanan ng ating Panginoon na sa pamamagitan po, yun nga po, yung proseso na sinasabi ni Mami Beth, 2001, ang ating mahal na Apo, October 27, pinagkalooban. At mahaba pa, ilan pang taon, bago dumatal na siya atasan na magputi. So, ibig sabihin po, ako bilang alagad, dumating ako 2006 bilang alagad nang dumating po ako sa dahong ito. At nakita ko po na kung paano siya nakasibilyan, nakita ko po kung wala pong oras ang pagdatal ng ating Panginoon. Wala rin pong oras, halos lahat ng dumaratal, walang patid sa paghahandog ng mensahe sa bawat isa. Tutunguhan ka isa-isa sa iyong upuan para bigyan ka ng mensahe. At sa pamamagitan po ng pakikinig, sadyang magtataka ka saan niya hinuhugot yung kaukulang pagsasalita ng mensahe ng ating Panginoon sa kanyang katauhan. At nang itinakda na po ang pagpuputi, doon na po higit nagsimula ang kapuspusan ng Espiritu. Ako bilang alagad, doon ko higit nakilala na hindi tao ang pinaglilingkuran ko sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ito po ang pinakamahalaga na kailangang mabatid ng lahat. Ang kahalagahan ng ang kaputian, ang pagbabagong anyo, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, di bagat ang mga alagad, kasakasama din ng ating Panginoon, nakapareha sila ng damit. At nang isang araw, tumungo sila sa bundok, doon nila nakita kung paano nagbagong anyo ang ating Panginoon, na higit nila nakilala na siya ay anak ng Diyos. At sa pamamagitan din po ng ating mahal na Apo Kunching, kung paano ang pagsuot ng sutana, napakarami pong kaukulang hiwaga ang pinakita sa pamamagitan ng sutana. Anong nais ko po ipahiwatig sa inyo? Ang kahalagahan ng kaputian sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, alam natin na may nakapaloob sa kanya na hindi ordinaryong tao na kagaya natin. Amen po ba yun? Sa pamamagitan ng Espiritu, doon mo ngayon higit kailangan tanggapin na ang Diyos ay buhay. Na kapag ang ating mahal na Apo Kunching nakasutana, kailangan yung respeto andoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kahit wala siyang sutana, kailangan pa rin ang respeto andoon. Sapagkat hindi ibig sabihin na kapag nakusutana si Apo Kunching, doon lang siya nakabanal na espiritu. Hindi po totoo yun. Hindi po lumilisan sa kanya kahit nakadamit siya na kagaya natin. Subalit ang nakakalumbay lang po, sapagkat hindi nga po nauunawaan, akala nila pagtalikod ni Apo Kunching na wala ng sutana, pwede nila i-chismis. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam po yun ng ating Panginoon, na sa oras na siya nakasutana at hinubad ang sutana, hindi ibig sabihin na pag hinubad ang sutana na wala na rin yung espiritu. Hindi po.
Kundi, ang sutana, para sa aking pagninilay, yun po yung isang kaukulan na nagpakilalang lubos ang Diyos na pinasuot na po siya ng kaputian. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, dahil po sa sutana na yan, napakarami din pong hiwaga. Ayan si kapatid na Myrna, isang patutuo yan. Siya po ang inatasan para po humagod at mangalaga sa sutana. Na sa unang pangangalaga, hindi ka maaaring gumawa ng sutana na masakit, may pagdaramdam ka at hindi ka rin maaaring gumanap sa sutana na gawin mo yon, mamalansya, maglaba, na mayroon siyang duming isip. Marami pong kaganapan ako'y nasaksihan dahil tumira po ako dito sa loob ng 2 taon sa dakong ito at nasaksihan ko po ang kahalagahan ng kaputian na yan. Kaya sa madaling salita mga kapatid, yung ipinagdiriwang po natin ngayon ay 7 taon ng pagbabagong anyo ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Sa madaling salita, ito po yung isang paraan ng Diyos para magpakilala siyang lubos sa atin. Amen? Sapagkat sa kapamamagitan po nating mahal na Apo Kunching, yung liwanag ng tala na walang pagkapundi bilang Espiritu Santo sa kanyang katauhan, yun na po ngayon yung ating taglay na ibinahagi sa atin na ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po mga kapatid, yan po ang higit nating kailangan bigyan ng halaga na bakit may isang Apo Kunching na tumupad, bakit ang Apo Kunching ay nagbagong anyo, nagbuong puti siya, para ipasilay sa tao na ang ating Panginoon ang naglilingkod sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabi na ang ating Panginoon naglilingkod? Kagaya po nung narinig niyo yung mga patutuo, simula pa kanina hanggang sa huli. Ganon din po ang nakamtan ko. Dahil sa sutana na yan, na sa tuwina, kung inyo pong papansinin sa umaga lang, sa tanghali, kapag umikot siya, naaamoy niyo po ba yung naaamoy namin? Ang bango-bango kaya niya. At para sambitin ko po sa inyo, noong mga panahon po na yon, na ang ating mahal na Apo ay, andito pa po ako nakatira, alam niyo po yung sutana na yan? Kapag nagpabango ang ating mahal na Apo Kunching ng pabango bilang tao, at iwinisik niya po sa sutana, pag lumabas po siya, hindi na po yun yung pabango na iwinisik niya. Kundi yung naaamoy ninyo, patungo sa adoration at kumakalat sa dakong ito, yun na po yung pabango ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nararanasan niyo po ba yun? Kahit sa bahay niyo, tawagin niyo lang, maaamoy niyo. Amen? Dumadaan sa hangin at mararamdaman niyo na dinalaw kayo ng banal na Espiritu. At marami pa pong palatandaan, mga kapatid, na patutuo ng ating Panginoon na sa dakong ito, sadyang pinili niya itong lugar na ito para tayo ay lingapin ng ating Diyos. At ang kaganapan po noong unang panahon, sa panahon ng ating Panginoon, kaganapan po ngayon na ibinalik ng ating Ama upang ipatunghay sa tao na ang kanyang pag-ibig ay hindi niya pinutol. Ang kanyang pag-ibig sa ating lahat ay hindi niya binigyan ng patlang. Amen? Kaya sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung paano ang kaukulan na sabi nga ni Tita Zeni, sino ka noon at ano ka ngayon? Sige po, kung sa salitang pantao, bilang tayo mga tao, alam niyo po kami mga alagad, sabi nga ni Apo, kung aakyat kayo sa taas, makita niyo po yung mga picture namin, maaaring sabi nga ng mahal na Apo, hindi niya kami makikilala. Subalit dahil nga noon yun, dahil hindi pa namin kilala ang Diyos, ngayon, kapag nakikita po namin yung picture sa taas, at kami nakasalamin ngayon, nagsasalamin po ngayon, alam po namin na nagbagong anyo na po kami ibinigay ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po, mga kapatid. Subalit, ang pagbabagong anyo na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay hindi kagaya ng ginagawa ng tao. Na kapag gusto mo magpagupit ng buhok, makikita mo nagagamit siya ng gunting para gupitan ka at iangkop sa itsura mo. Pag gusto mo namang magpaahit ng kilay, may makikita kang blade para iahit sa'yo. Lahat ng pagbabagong anyo ng gusto ng tao, may makikita po kayong kasangkapan kung ano yung gagamitin sa inyo. Amen po ba yun? Subalit ang banal na Espiritu, wala kayong makikita.
kundi sa pamamagitan lang po ng mensahe, ng pakikinig ng mensahe, na alam mo na mula sa Diyos ang mensahe na yon, yun na po ang magpababagong anyo sa ating mga tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang naganap sa akin, mga kapatid, na sabi ko nga po, napakahalaga. Sa oras na lumuluwal ang ating mahal na Apo Kunching, lalo na sa umaga, at siya nakasuot ng sutana, samantalahin nyo na po na kapag andito po kayo, huwag nyo pong sayangin yung oras. Pag ang isip nyo po ay gulong-gulo, iwaksin nyo na po yun. Kapag ang puso nyo may pagdaramdam, iwaksin nyo na rin po yun. Upang sa oras ng pagdatal ng Banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, lalo na kapag nakasutana siya sa harapan na nagbabahagi sa inyo, huwag nyo na pong isipin na taong-tao ang inyong tinanggap. Kundi damhin nyo sa puso nyo na ang lumuwal na mula sa adoration ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit? Sapagkat yan po yung kaukulang biyaya na natanggap naming mga alagad. Nasabi ko nga po sa inyo, 1 linggo ako halos ang saya-saya. Subalit, purihin ng Ama, kanina may pagsubok na naman ako. Ang aking pamangkin na si Tintin, nahulog. Nagkaroon po naipit po ito, akala ko po nabali. Salamat sa Ama, sapagkat hindi siya nabali, kundi nabugbog lang. Sa kaparaanan po ng ating Panginoon, kung wala po ang gawain ito at walang nag-ulat, nagbukas ng aking diwa, nagbukas ng aking puso para tanggapin ang mga pagdalisay na yan, sa palagay niyo po ba may tatagal? Kahit kayo, hindi tayo tatagal sa mga pagsubok. Subalit ng dahil may nagbagong anyo, nagbigay sa atin para mabago ang ating pandama, mabago ang ating lahat-lahat bilang pagkatao, lahat ng pagsubok na pahintulot, nakakayanan nating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito lang po iwanan ko sa inyo. Ang ating Panginoon ay hindi marunong mamahiya. Amen? Ang ating Panginoon, diretsahan siya magsalita na kapag tinanggap mo, mararamdaman mo na kung ang o yung sinasampit niyang mensahe sa pangkalahatan ay alam mo na ikaw ay para sa'yo, tanggapin mo, hindi ka masasaktan. Amen po ba yun? At kagaya po ng sinabi ni Mami Beth na may proseso, alam niyo po ang pagbabagong anyo, hindi nga pagdakakarakay, eto na. Dahil may test si God. Tuwing may nababago ka sa sarili mo, may test siya eh. Pagdaka, mayroon siyang pagsubok na ibibigay sa'yo, kung kaya mo ng pagtagumpayan, kung ano yung kahinaan mo. Amen po ba yun? Halimbawa po, mapagdaramdam ka, may pagdaramdam ka. Kapag nagme-mensahe ang Banal na Espiritu, ukol, sa pangkalahatang, ayan po, sumagot po, sa pangkalahatang pag-uugali ng tao, bakit hindi makatanggap yung nakaririnig doon sa tamang mensahe? Dahil alam ng Panginoon na yun, doon pa siya mahina. Kaya habang hindi mo tinatanggap yun, hindi ka makakalaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat dito sa dakong ito, lahat po yan naranasan namin. Amen? Lahat po yan naranasan po namin. Kaya sa kaparaanan po kung paano ang pagbibigay ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sadyang paniniwalaan mo na ang Diyos na ang nagtuturo sa'yo, sapagkat may pagkakataon po noon na kaming lahat ay tinipon sa adoration. Siya po'y nakasutana, nakaupo po sa silya. Nakapikit po siya, inisa-isa kami kung anong ugali namin. Nakapikit at tinuro kung anong ugali. Kahit ibaba mo yung ulo mo, makikita ka pa rin. Ituturo pa rin ang kanyang kamay at sasabihin ko anong ugali mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, ibig sabihin, mga kapatid, kaya namin ito binabahagi sa inyo upang huwag masayang. Upang huwag masayang ang pag-aadhika ng ating Panginoon na lahat tayo makatanggap. Amen? Na sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sabi ko nga po sa inyo, tumira ako ng 2 taon, kasama ko sila Tatay Alan, si Nanay Myrna, ang ibang alagad, si Mami Beth, nung gumagawa siya ng libro, sila kapatid na Ana, may rotation po kami ng pagtulog sa taas. At lahat ng kaganapan sa taas, pagbaba namin ng 6:00, kahit pabulong namin na sinambit, sigurado, alam ng Banal na Espiritu kung anong pinag-usapan nyo. Buhay mo ba ang Diyos? Ano pa kaya yung harapan ka na nakikita niyang bumubulong? Sa palagay mo ba,
hindi niya maralaman kung anong laman ng puso mo. Kaya mga kapatid, ito po'y inuulat ko sa inyo na iiwanan ko. Nasabi nga ng ating Panginoon, lapastanganin mo na ang pangalang Kristo. Subalit ang Espiritu Santo, kailanman, huwag mong lapastanganin, sapagkat wala na itong pangalawa. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, malinaw na po sa ating lahat, bakit mayroong pagbabagong anyo? Upang ipakita ng ating Panginoon na siya'y kakaiba sa ating mga tao. Upang ipadama ng ating Panginoon na ang pag-ibig niya ay malinis na malinis para sa ating lahat. Upang doon ay tuwirang ipalingap sa atin ng ating Panginoon na siya ay bumaba, siya ay naghandog, at hanggang sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pagtanggap ng ating mahal na Apo Kunching, ng bahaging ito ng ating Panginoon, tayong lahat ay maligaya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sige nga po, magtaas po ng kamay na sa pamamagitan ng mga mensahe ay nagkaroon ng kaganapan sa kanilang buhay. Sige po, magtaas po kayo. Wala pa bang kaganapan sa mga buhay nyo? Halos lahat siguro may kaganapan na. Amen? Huwag po kayong mahiya. Sapagkat katotohanan na kapag ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay tinanggap mo, na ang Diyos ang tinanggap mo sa puso mo, lahat yun magkakaroon ng kaganapan. Subalit, may pasubali po. Kapag tinanggap niyo po yung mensahe na yon, kailangan kaalinsabay din yon ang pagbabagong anyo mo para hindi masayang yung pagbabahagi sa iyo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya marami nagkakaroon ng katanungan. Bininsahe sa akin yun, ba't hindi naganap? Ang tanong ng Diyos, nagbago ka ba nung sinabi ko sa iyo yun? Hindi. So, ibig sabihin, mayroon din pong proseso para matanggap, sabi nga ni Mami Beth, may proseso din para magkaroon ng katotohanan yung salita ng Diyos sa'yo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, maunawaan niyo po lahat. Alam niyo po kaming mga alagad. Ayan po, oh. Sabi ko nga, kapag ginamit mo ang pangalan ni Apo Kunching, kahit sa anong paraan na gusto mo, walang tatanggi sa kanya eh. Amen? Bakit? Pag sinabi, makita mo pala ang mukha ni Apo Kunching at nakatitig sa'yo. Kapag ikaw may kasalanan, hindi ka makatitig. At minsan, masasalubong mo na lang, iiwas ka dahil alam mo may kasalanan ka. So, ibig sabihin, hindi mo yun iniiwasan kung yun ay tao lang. Amen? Kaya, mo na iiwasan dahil alam mong may nakapalood sa kanya, nakakilala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po, yung bahagi po na ito ay magkaroon po ng paglilinaw sa lahat. Na kaya mayroon po tayong ipinagbubunyi na pagbabagong anyo, kaalinsabay din po ay pagbabagong anyo ng lahat upang makatanggap na ang Diyos ay buhay, hindi man natin mahawakan, hindi man natin mahagkan. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu, sa katawan natin mahal na Apo Kunching, siya'y buhay na buhay. Mahahawakan mo, mahahagkan mo, mahihingan mo ng saklolo, at tuwira makakausap mo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Napakaliwanag po ng paliwanag ng ating mahal na Mami Maris, di po ba? Marami po ba kayong natutunan sa mga ipinaliwanag ng ating Mami Maris? Meron pa po akong isang tatawagin na babahagi. Ang ating pong kapatid na Rick, nandiyan po ba siya? Tumatakbo pa po.
Magandang umaga po. Hindi ko po inaasahan eh. Iinom po akong kape. Naudlot. Papuri po sa Ama. Anibersaryo ko po bilang alagad. Ayaw ko man pong ipahayag. Kaya po, mahalaga pong ulitin. Kasi yung pinag-uusapan ay mula sa una, buhay, at ngayon. Tanungin ko po kayo, hindi po tayo napunta rito na inanyayahan ng sinuman. Naghanap tayo ng liwanag. Tulad po dun sa lighthouse. Pag ang barko sa dagat, naliligaw, ang tanging gabay ay ang lighthouse. Tama po ba? Ito po yung lighthouse. Ang dambana ng Divine Mercy. Hinanap ko po ito, naririnig ko, dahil meron akong karamdaman. Tulad din ng inyong pagpunta rito, naliligaw kayo, may nararamdaman bilang tao, may mga problemang dalahin, ang liwanag ng lighthouse nung matagpuan natin, kakita tayo ng panibagong buhay sapagkat ang liwanag ay si Kristo. Kayo ang lampara, ang langis ng lampara, ang pananampalatayang pinagtitibay natin. Alisin po ninyo yung langis ng pananampalatayang tinatawag ko, maaandap-andap ang inyong ilaw. Tama po ba? Inulit ko po ito dahil doon sa vigil, mayroon po akong sinulat, the light, the lamp, and the oil. Maganda pong pagnilayan. Nawawala po sa atin ang liwanag na tatanggapin natin kapag ang ating pananampalataya ay humina. Kaya sabi nga natin, paano natin palalakasin na hindi umandap ang ating lampara upang lagi nating kapiling si Kristo. Puspusin po nating palalimin ang pananalig. Huwag muna ninyo kami titignan bilang tao. Kahit po kami alagad, nagkakamali kami. Tayo po'y nasa mundo, hindi po pwedeng hindi tayo matuksot magkasala. Pero isang bagay lang po ang nagpapatibay. Kahit ako'y sumadsat, makakabalik ako sa karsada. Bakit po? Kasi yung pananalig ko sa Diyos, tinanggap ko na. Tama po ba? Kung ako po'y walang pananampalataya at pananalig, pagsadsad ko, dire-diretso na po ako. Tama po ba? Kasi nung isang araw, kaya po kinukwento ko, natutuwa ako po doon sa dating buhay. Talagang kung isipin ninyo, lahat tayo parang perfect. Hindi po. Ako po'y lumaki sa simbahan. Pumasok ako sa seminaryo at gusto ko rin maging pari eh. Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos eh. Sabi nga ng Diyos, kung saan ko gusto, kung saan ka, huwag kang magreklamo. Kasi nga po, ang layunin ng tao, sabi nga po, nagkapatid na Bet, kung tayo masusunod, magiging malungkot kayo kasi hindi matutupad. Tama po ba? Pero kapag binigay ninyong pinamahala nyo at bahala ang Diyos, totoo po yun, darating at tatanggapin nyo kung anong binigay, tanggapin at pasalamatan, hindi yung gusto mo. Huwag kang mananangin na kailangan ko ito. Hindi mo po sinasabi, alam na ng Diyos ang para sa atin, kahit na yung inyong kagalingan. Noong po isang araw, nag-birthday yung isang kaibigan ko na nagturo sa akin, Sir, tuturuan kita, teacher kita, pero ako naman, estudyante mo. O sabi ko, ano? Tuturuan kitang hindi na uminom. O sabi ko, paano yun? Painumin kita ng mahal na alak, parating iinom ka, mababago na taste mo, di ka iinom kasi mahal. Totoo po pala. Nung nabago yung taste ko, kasi umiinom ako ng Blue Label, hindi ko po kayang bilhin, 10,000 po 1 litro. Bibilin ko po ba yon? Kaya sabi niya, kung gusto mo uminom, punta ka na lang sa akin, libre. Nung isang araw po, birthday, tinanong, ano sir gusto mong inumin? Bahala ka. Nilabasan po ako ng anak. Yung pong kasama kong dalawa, sabi niya, mahal yan. Sabi ko, baliwala yan. Kasi binigyan siya ng Diyos ng biyaya ng hanap buhay. Magpasalamat tayo, tayo'y bisita,
inanyayahan sa sagana ng buhay niya, tayo'y kasalong pinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Nung buksan po yung alak, ugali po ng mga aminom, naglalagay sa tapon at itinatapon. O sabi ko, ba't mo itatapon? Para hindi tayo malasing. Hindi, balik mo, mahal yan eh. Magdadasal ako. Pasasalamatan ko Diyos na sa oras na ito, binigyan tayo ng isang alak na sa ating sarili, napakahalaga at masarap. Noon lang po ako nagdasal pag umiinom. Nakadalawang bote po kami, hindi kami nalasing. Dok, ano ba yung sikreto mo? Ano ba yung dinasal mo? Ba't hindi tayo nalasing? Yung pong pagpapatibay na pag niloob ng Diyos, kahit ano ang gawin mo, kung sa kanyang pagbibigay biyaya sa iyo, walang mangyayari sa inyo. Ang kapatid po naming isa, Tata Apyong, ginagawa po yung adoration, nilagyan po ng panlason, may falling water. Di umaga po, bunta uinom. Sipin nyo yun, may lason yung tubig pero hindi po siya namatay. Hindi siya nalason. Tingnan nyo nga po, ano po ang ibig kong pakahulugan. Sa dambanang ito po, nakita natin ang liwanag. Tanggapin lang po ninyo ng walang pagdududa. May kagalingan at tatanggapin kayo. Ang hirap po, nag-uusisa. Ang hirap po, naghahanap ng himala. Ang hirap po, nagtatanong. Wala po tayong karapatang magtanong sa Panginoon. Ang tanging hingin mo, Panginoon, tinawagan mo ako sa dambanang ito. May kaganapang mababago sa buhay ko. Pinakita po ni Kristo yan sa dalawang alagad nang si Kristo ay manalangin sa hardin at nakipag-ugnayan sa Ama. Nakita nung dalawang alagad na nagbago si Kristo. Biglang nagningning. Napakaliwanag. Ang sabi, Guro, dito na po tayo magdira. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa sa kanya, isa sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ano man ang nakita niyo sa aking pagbabago, huwag ninyong ikukwento kahit kanino. Darating ang takda at araw, saka niyo ipahayag ang pagbabago ko. Ang Apo Konching po, itong araw na ito, binigyan po ng kaningningan tulad ni Kristo. Nagbago na nakipag-ugnayan na nakita ng Diyos ang kanyang katibayan na siya'y tapat na alagad at maaasahan. Pinagdamit siya ng puti. Kaya mapalad po ako kasi yung araw na ito, noon din ako tinawagan. Anong sabi sa akin ng Banal Espiritu? Marunong ka kapag ang karunungan ng langit ang iyong hinanap at ako'y pinaglingkuran. Higit kitang pagpapalain hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Naiyak po ako. Pilosopo po ako talaga eh. Hindi ako basta talaga ding maniniwala. Sabi nga ng kapatid, betong pong nag-aral na tulad namin, lagi kami nag-uusisa. Wala po akong karapatang mag-usisa. Sinurrender ko po lahat. At hindi ko pinagmamagaling kung ako man po'y doktor o doktor philosophy. Lahat po na yun wala. Pangmundo lang yan. Hindi ko po pwedeng i-challenge si Apo Konching kahit si Apo Konching ay high school graduate. Ang paggalang ko sa kanya at karunungan ay galing sa Diyos, yung aking sa lupa. Kung ako'y bibigyan ng Panginoon ng tulad ng kanyang biyaya, higit akong magpapasalamat. Subalit may kanya-kanyang angkop at antas po ng regalo ang Diyos. Tulad ng kamay, huwag kayong maiinggit. Sabi ko nga, kung ang kamay ninyo'y pantay, lahat pare-parehas, ano po itsura? Pangit ano? Ngayon magrereklamo ka ba kung ikaw ay iring maliliit at yung mataas ay binigay sa iba kahit sa antas ng buhay? Hindi po, sapagkat may layo na ng Diyos kung saan kanya nais ilagay at ibigay. Amen po. Sabi ko sa misis ko, hindi ako magsasalita kasi nadinig ko may mga alagad na, oy, hindi mo ako binati, anniversary ko. Hindi ko na po, Diyos po nakakaalam. Nilapitan ako ng kapatid na Seni, pinag-uusapan po namin pandisel. Sabi ko, saan ko ba dadali pandisel kung dadali? Pwede ka ba ikaw mag-share? Ay, salamat sa Diyos. Sabi ko, may pagkakataon ako magpasalamat. 6 na taon na po ako dito. At sa akin pong pagiging alagad, isa lang bagay pong natutuhan ko. Ang magpakababa, manatiling hindi pagyabang ang anumang mayroon ako. At kung mayroon ako, Diyos ang nakakaalam kung ano ibibigay. Tama rin po ang sinabi ng kapatid na Bet, kapag ikaw ang naghangad, hindi ka magtatagumpay.
Pero pag ikaw ay pinagkalooban ng Diyos, magugulat ka pa, siksik-liglig ang ibibigay sa inang Panginoon. Ang tanong, sa bawat maliit na binigay sa inyo, nagpasalamat po ba kayo? Buhay ang Diyos, naririto tayo, mapalad tayo sapagkat ang araw na ito, ang kaningningan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na apo, masusubaybayan nyo. Nadinig ko po sinabi ng kapatid David, testigo po ako doon sa sinasabing, Moy, ako po, hindi kayo maniniwala. Nakita ko po nakipag-ugnayan ng Espiritu sa pamamagitan din ng cloud nung ako'y nasa Amerika. Sipin nyo pong gulat na gulat ako. Sabi ko siguro sa sobrang lamig, kaya may ulap sa harapan sa ibabaw ko. Nung pong nakigising ko ako, pinaikot ko po, nakita ko po yung sutana ni Apo, naglaro po yung ulap at biglang hinigop. Tinanong ko po yun sa Apo kinabukasan, mapalad ka? Kapatid, sapagkat galak na galak ang Espiritu sa pagtanggap mo ng atas na ikaw ay humarap sa mga Pilipinong nag-iintay na makainig ako. Ang sabi ng mga napo, bagamat hindi ako ang inyong kausap, kundi ang kapatid na Rick, kung siya'y tatanggapin ninyo, may kagalingan kayo sapagkat siya'y inatasan ko. Amen. At gusto ko mong sabihin, Ate Peli, ang anak mo'y mapalad. Kung ano ang nakita ko sa kwartong tinulugan ko, ipinakita rin ng Espiritu Santo sa kanya. Natakot yung batang anak. Ayaw nang matulog sa kwarto. Kasi yung pinakita sa kanya ay nangyari sa akin. Ako may takot pero siya talagang natakot. Bakit po pinadama ng Diyos? Sapagkat ang magulang nila ay tumutulong sa gampanin ng ating kapatiran. Ate Peli, huwag kang malungkot na wala man ang Kuya Mike. Pipilitin ko sa lahat ng damit na ibinigay sa akin ni Kuya Mike. Isusuot ko upang sa ganon, buhay ko siyang taglay ng kanyang pananalig sa Divine Mercy. Kahit na lang sa damit na ibinigay niya sa akin, at ito, suot ko'y pantalon, ipinakikita kung siya ay wala man, ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng mga damit ay kasama kong sumasamba at nakikipagdiig sa Divine Mercy Chapel. Bumalik ka sa Pilipinas. Huwag mong kalimutan, nakita mong liwanag. Ito po ang lighthouse, ang magliligtas sa atin. Amen? Sabi ni kapatid na Eli, pag hindi sa amin sa dating daan, di kayo maliligtas. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, pag hindi ka kasama sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Ang sabi ni Bishop Kibiloy, without living in the kingdom of Jesus, you will not be saved in this world. Mga kapatid, kung tatanungin natin ang Diyos, kanino nga tayo pupunta? Tama po pa tayong naririto? O nagkamali tayo? Okay. Pag pinagsama-sama po natin lahat ang kanilang sinasabi, tanging dito po, hindi nagme-memorize ang Espiritu Santo. Hindi nanggagaling sa Bibliang binabasa para ipaliwanag. Direct ang salitang nanggagaling sapagkat ang Diyos, hindi natin kapiling, ang Panginoong Jesucristo, hindi natin kapiling. Ang tanging kapiling ay ang iniwanan niya sa mga apostol, ang banal na Espiritu. Ang sabi ng mahal na po, pipili ba ang espiritu ng hayop o kabayo na magsasalita? Ay baka matakot kayo. Pipili siya ng tao. Pero isa pong paalala, bakit pinili ng Espiritu Santo ang tulad ng Apo Conching? Mababa ang pinag-aralan upang ipahiya ang mga pantas at marunong na tulad naming nagdududa at humahanap ng karunungang kapantay ng aming pinag-aralan. Amen? O, yan po, isang pagpapatunay. Bakit pinili ng Diyos ang isang tao o ang mga alagad, ang mukha ni Kristo, na tinawagan ang mga apostol na hindi nag-aral? Sapagkat ang mga taong mangmang, bukas ang isip, di magdududa, di magtatanong, sapagkat ganun lang ang abot ng kanilang kaisipan. Amen? Sa mga gurong naririto at mga profesional, pahiram lang lahat yan ng Diyos. Masalamat tayo'y profesional, pero ito'y regalong dapat gamitin para sa ibang tao. Marami pong salamat at papuri sa iyo, Ama. Pagtibayin mo muli, ako'y bilang tao, naglilingkod sa iyo, at tulungan mo ako sa aking kahinaan,
magampanan ko ang misyong ibinigay mo sa amin sa tulong at biyaya at patnubay ng iyong malugod na kinalugdan ang aming Apconching. Amen. Maraming salamat po. Salamat po, Tito Rick. Happy anniversary po. Napakaswerte po nyo. Kasabay ninyo ang pagpuputi, ang anniversary ng pagpuputi ng ating mahal na apo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi, sa mga makabuluhang pagbabahagi ninyo na marami tayong natutunan, di po ba? Ngayon po ay sandali po tayong manahimik sa ating kinauupuan upang antayan po natin ang kaganapan, ang paglabas ng ating mahal na Apo Conching.